Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. Project, wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 14. At kung ang say na may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya, nang siya'y mahiya. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngunit huwag naman niyo siyang ituturing na kaaway, sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Bendisyon. Unang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 9. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mayanhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Unang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki, kailangang tumahimik siya. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbytero. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo, ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 1. Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Mga pananagutan sa kapwa mananampalataya, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad sa iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 19. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. Huwag mong tatanggapin ang paratang sa isang matanda kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 21. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos, at ni Kristo Jesus, at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang pagayo.
הנמעין בך נגד האלוהים ועדנינו ישוע המשיח ונגד בכירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 22. Huwag mong aipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 2. At ang mga may Panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisipanampalataya, at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ang pakikipagtalo at ang pag-ibig sa salapi, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito.